Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Vlog. So, ang ating pong bibigyan ng opinion, reaction, or komento ay ito pong pagkakasangkot na naman di umano ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang scam. No? At ganun din po, meron pong isang senadora na nagsasabing Philippines is not for sale. Yan po yan. Bakit niya po yan nasabi? At maari ba nating sabihan siyang isa siyang hipokrita? After na siya po ay isang proponent o author ng bagay na yan. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. At shout out sa lahat ng ating OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, at lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng tumatangkilik, sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions. So inahin natin mga kababayan, no? Ito na naman po. Nasasangkot na naman ang pangalan ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang scam. Ito po ay nahuli ng National Bureau of Investigation diyan po sa bentahan ng posisyon para sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao sa eleksyon. I think itong BARM election po ay ipinopostpone po ito. Nais po itong i-postpone hanggang 2026. No? Pero may mga grupo po na ginagamit na naman muli ang pangalan ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos para po sa bentahan ng posisyon nang i-scam na naman, at may nabiktima nga po sila dito, at sila po ay nahuli ng National Bureau of Investigation. Biruin nyo, pangalan na naman ng First Lady Lisa. Ang dami na ngang ini-issue ng mga Duterte minions, mga vlogger, influencer na kung saan binabalahura ng husto ang pangalan ng ating First Lady at kinokonek nila sa lahat ng anomalya, yung smuggling, maalala nyo yun? Nagpapatsurba daw sa mga PSG. At eto na naman. At ibinabalita na naman nila na, kumukubra ang ating First Lady sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga posisyon sa gobyerno. Eto na naman tayo. Talagang wala silang naisiraan kundi ang ating Pangulo, ang ating First Lady, ang Speaker of the House, at lahat ng konektado sa administrasyong ito. Buti na lang ito mga kababayan, no? Nahuli ng NBI. Ito po ang balita sa Balintambayan, subsidiary po ito ng GMA News, no? Nadakip sa entrapment operation ng NBI ang 6 katao, 6 po, na nagpapakilalang may koneksyon sa Malacanang at nagbebenta ng posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kapalit ng magkano? 8 milyon bawat isa. Grabe! 8 milyon magkakaposisyon ka sa pangalan ni FL Lisa. No? Siyempre, pag nabanggit mo ang pangalang FL Lisa, ay panigurado yan. Ayan ang iisipin nila. Eto po, sa ulat ng GMA News, sinabing dumulog si Maguindanao Governor. Eto, Ismael Magundadato sa NBI at sinumbong ang grupo na nag-aalok ng pwesto sa BARM Parliament sa halagang 8 milyon ang bawat isa. Siya yung mag-o-out daw. Punta raw kami sa Malacanang. Biktima po si Maguindanao Governor Magundadato Kung ilan po ito, no? Ilan itong Parliament sa BARM? 8 milyon bawat isang katao. Kung ilan sila diyan, halimbawa lang 10 sila. Di 80 milyon pesos. Grabe naman itong grupo na ito, no? Pupunta daw sila sa Malacanang at dadali ng pera today daw. Magaling. Kasi sabi niya kapag
na ano tayo, may rooms tayo sa VIP, isa-isa kayo kakausapin. Aroy, ayon sa MBI, 2 on kunwaring posisyon na kukunin ni Magunda Dato para sa anak at pamangkin nito. Pero sa halip na 16 million ang bayad sa 2 posisyon, nagbigay pa raw ng diskwento ang grupo at 15 million na lang ang hinihinging bayad. Abay, may discount pa na 1 million. Grabe naman. So, 8 million bawat posisyon. Pero dahil 2, may discount. 15 million na lang. Sinasabi na ang magpapacilitate ng appointment ng anak at nephew ay si First Lady. Oh. When we check the palace, hindi sila kilala doon. We have a certification that they are not connected in any way sa palace. Ayon kay MBI Director Jaime Santiago. O di ba nang i-scam lang? At ginagamit sa pag-i-scam nila ang pangalan ng First Lady at ang Malacanang. Isang paninira na naman ito. O anong gagawin ng mga Duterte minions, vloggers and influencer? O ayan, sinasabi namin sa inyo ha. Kunwari lang yan, hindi konektado sa Malacanang kasi nahuli. O ganun ang magiging insinuation. Lalong pamamasamain ang pangalan ng First Lady. Biruin ninyo. Sa aking opinion, walang kaalam-alam dito ang First Lady, walang kaalam-alam ang Malacanang. May mga talagang mga salaula, may mga tarantadong kapwa natin dahil sa udyok ng pera. O buti na lang nahuli. Isinagawa ang entrapment operation sa isang hotel sa Manila. Ang inaresto ang grupo matapos tanggapin ang markadong pera. Ayon sa MBI, lumalabas na may dati ng record ang ilan sa naaresto. O ba't hindi pa nakulong ang mga yan? At posibleng may iba pa umanong nakausap ang mga ito para biktimahin sila. O kayo naman sa mga bibiktimahin, magtanong muna kayo maigi. No, yung veracity ng information na binibigay sa inyo at magtaka kayo bakit may mga discount pa, magsaliksik muna. Magsagawa ng thorough investigation sa grupo ninyo. Doon sa inaalo kung totoo man yan. Diba? Kung binibiktima kayo, magsumbong. Diba? The agents already took possession of the mobile gadgets and this will be subject to forensic investigation. Sabi ni MBI spokesperson Ferdinand Labin. Isa sa mga naaresto ay napag-alaman na kakandidatong konsihal sa Parañaque City. Abay, yari ito. No? Aminado siya na gagamitin sana sa kampanya ang kikitain sa kanilang ginagawa. Ay, yari. Sino kaya itong kakandidatong konsihal sa Parañaque City? Aray, sino kaya? Hindi pinangalanan mga kababayan. No? Kaya dyan sa mga taga Parañaque. Pag hindi nyo na nakitang kumakandidato yung konsihal na yan, alam na. Baka naman. Nagtatanong lang. Baka naman. Siya na yun. I was able to contact a friend in Davao. My friend connected me to a lady. Yung supposed incoming chief minister, 6 slots daw. Kasi pinupuno niya, ayon sa aspirant na konsihal. I was able to contact a friend in Davao. My friend connected me to a lady. Yung supposed incoming chief minister daw, siguro malamang nung BARM. 6 slots daw. Ayon. So saan nagsimula? Sa Davao. Saan nakatira yung contact niyang friend? Sa Davao. Ayan na naman tayo. Mga kababayan, hindi ko sinasabing sa Davao City Sinabi lang na Davao. Malaki ang Davao region. 'Di ba? Pero yung iba siguro iisipin pag sinabing Davao ay malamang Davao City yan. Wala po tayong sinabing ganon. Ang sabi lang diyan, Davao. Saan ba sa Davao? Yari ka. Imbis na sa munisipyo ng Parañaque ka, kung sakasakali, sa Oblo ka. Ayon pa sa aspiranting konsihal na kasangkot sa scamming, may komisyon. Tao lang tayo. I'm running for a position. I need some money. Kailangan mo siya to sustain something sa pagtakbo. Ayan. Kung wala ka naman palang perang gagamitin at wala kang
political connection, bakit ka pa tatakbo? Ayan, huli kayo. O, mag-squill ka na. Kung sino pa ang mga kasapakat, no? O, ayan, ginagamit nyo pa ang pangalan ng First Lady at Malacanang. Di ba kayo nahihiya niyan? O, malay natin. Talagang sinosobrahang gaguhin, no? Lalong siraan ang pangalan ng First Lady. Mabuti nga sa inyo, nahuli kayo. O, di imbis na munisipyo, oblo. At sa Davao pa, ha? Yung contact friend niya. Ay, nako. Kaya kayo dyan sa barm, umayos-ayos kayo, nako. No, ang ganda po ng ng barm no, kung tutuusin yung layunin, pero talagang may mga tiwali talaga na ginagamit lang ang mga ganyang posisyon sa gobyerno para magkamal ng pera, para mangurakot, di ba? Ang pangulo natin ayaw na ayaw ng korupsyon. Remember, sinasabi niya, pinalalahanan niya ang mga budget secretary. Be prudent sa inyong budget. Huwag kayong magnakaw, mga walang hiya. Lalo na kayo dyan, paalala lang sa mga Mindanawan. No? Ayusin nyo naman. Kayong mga leader dyan. No? Angkan na nga kayo, mga, mga, yung matatagal ng leader dyan. Pero ano ginagawa ninyo? Paunlarin nyo ang bayan ng Mindanao. Nandyan ang BARM. Dati, autonomous region lang yan. Wala rin nangyari. Ngayon, may Bangsamoro na, BARM na. Ayusin ninyo ang bayan nyo. No? Ang ganda-ganda ng Mindanao, napakaunlad sa natural resources, pero bakit ganun pa rin ang estado? Dahil nga, nasa inyong mga leader. Sino rin ang may kasalanan yan? Di kayo na rin. Kayo ang nagluklok, kayo ang nagkonsinti. Di po ba? Now, hopefully, tuluyang mabuwag yan. Salamat naman sa NBI Director at kay Governor Magunda Datu. Okay, naisumbong niya. Now, labas tayo dyan kay First Lady. Maliwanag walang kinalaman ang Malacanang. Walang kinalaman si First Lady dahil binerify mismo ni Jaime Santiago. Di po ba? Labas tayo dyan. Punta naman tayo dito sa tinatawag ng impact leadership na hipokrito. Bakit tinawag na hipokrito itong senadora na ito? Dahil po dito sa balita ng Manila Bulletin. Dito na lang po natin kukunin. Sabi dito, Philippines is not for sale. Pia Cayetano lauds OSG's move to cancel fraudulent birth certificates. Remember ito? Ito po yung resulta ng investigasyon ng komite ni Senator Risa Hontiveros doon sa kung ano man yung nakalimutan ko yung kanyang komite sa Women, Infant Child, ganun tungkol po sa Pogo. Kila Alice Go, kay yung isa pa, mga babae, pero ang pinaka-proponent diyan si Alice Go. No, na pag-alaman na late registration si Alice Go, kumbaga iniisip, ini-insinuate, na ito ay isang Chinese spy. At napag-alaman din natin, isiniwalat ng Philippine Statistics Authority na maraming mga fraudulent birth certificate nakuha ang mga checkwa dahil sa mga late registration at inalaw. Sino nag-alaw niyan? Sino ang may kasalanan diyan? Bakit hindi yan na-monitor? Kasi may mga kapwa tayo na nasusuhulan ng limpak-limpak na salapi. No? Si Pia Cayetano ang isa sa author ng Pogo. If you can see this, nung 2021 na inalaw nila isang batas ang Pogo na kung saan mag-generate daw ng malaking income. Yan sabi niya. We can maximize the Pogo industry's potential as a revenue source. Yun. Yung Philippine Offshore Gaming Operators. Bilyon sana ang kikitain, pero napag-alaman na hindi nakakapagbayad ng tama ang mga Pogo operators. Malaki ang kanilang pagkukulang pagdating sa tax payment. Bilyong piso din. So nasaan yung bilyong piso na dapat ang makikinabang ay ang sambayan ng Pilipino, pero pinakikinabangan
ng ibang mga politiko, ng mga may malalakas ang kapit, no? Mga LGUs, di ba nga? Yung mayor ng Porac, si Alice Go, di ba? At yung matinding krimen na nangyayari sa loob ng mga pogo, mga illegal pogo. Nandiyan ang torture, nandiyan ang human trafficking, sexual abuse, sex trafficking, at kung ano-ano pa. Maraming buhay sigurong nautas dyan, maraming pamilya ang nawasak dahil sa pagkakalululong sa sugal. O ayan, akala nila maganda. At sino nagmungkahi niyan? Si Rodrigo Duterte. Kung yung mga ibang bansa, lalo na ang China, bawal ang sugal sa kanila. Ang ibang bansa, binanyan, tinanggal sa kanilang bansa ang pogo. Pero pagdating kay Duterte, okay lang. Kasi bakit? I love Xi Jinping. Di ba nga tagpuan pa nila dyan sa Pasay yung isang pogo hub dyan? Nakita nila mga peking dokumento, peking Philippine passport, mga driver's license, government IDs. At higit sa lahat, mga birth certificate. Sa Davao, isang bayan doon, no? Inaalaw nila ang mga Tsekwa na makapagkaroon ng mga birth certificate. Inamin din yan sa hearing nila Hontiveros. Inamin ng PSA may pagkukulang sila. O ngayon, eto na po, no? Nananawagan dati dyan si Hontiveros na i-revoke ang mga fraudulent birth certificate ng mga banyaga na nakakuha ng authentic Philippine birth certificate. Dapat lang yon, no? O eto po, yun ang sabi ni Cayetano, no? Kinokomend niya ang Office of Solicitor General na i-cancel lahat ng mga fraudulent birth certificates, no? Senator Pia Cayetano on Sunday, January 5th, joined other lawmakers in commending the Office of the Solicitor General in canceling fraudulent birth certificates, saying the OSG's move directly confirms the finding of the Senate Blue Ribbon Committee. Quote, the OSG's move directly addressed the alarming findings of our Blue Ribbon Committee hearing last March and August 2024, which revealed that Philippine citizenship is being sold, with some foreign nationals paying up to 300,000 pesos for fraudulent government IDs. Ayan po ang sabi ni Cayetano. Our investigation uncovered a disturbing pattern where foreign nationals, including those involved in illegal pogo, kasi ginagamit nila para makabili ng mga ari-arian, makapagtayo ng mga building, di ba? Sabi nga nila, if you're not a Filipino citizen, hindi ka pwedeng magmay-ari ng lupa, magpatayo ng bahay o building dyan. Kaya, gumamit sila. Minsan, ginagamit nila mga kapwa Pilipino natin because of sa ngalan ng pera. No? Ang ating mga kapwa, kayang kanilang ibenta ang kasiranlan ng ating bansa. Mga walang pagmamahal. Ang pagmamahal nila ay sa ngalan ng salapi. Have exploited vulnerabilities in our civil registration system. This is not just about documentation but also for our country's national security. The problem here is you have the law. Ang implementasyon ng batas ang problema. 'Di ba? Sa dami ng batas natin, hindi kayang ipatupad ang mga yan. Bakit? Kasi pag ang sangkot ay politiko, takutan na. Mangbabraso na. Gagamit na ng guns, and gold. Ayan po yan. Tingnan nyo. Halimbawa lang, mayor, hindi, patunayan nyo muna, nasaan ang dokumento, nasaan ang patunay, ebidensya. Nasangkot ako dyan, ganito, may naimbestigahan na nga, di ba? Bakit ang tagal pag ang politiko, prominentong tao ang kilala? Ibig sabihin, ang batas ay hindi applicable sa mga politiko, sa mayayaman. Ang batas ay applicable lamang sa mga mabababa, ganun po Kaya napapalautan, tapos may mga kawani ng gobyerno na mga tiwali talaga. Cayetano cited the case in Santa Cruz de Boulder Sur. Ito po yun, sinasabi natin sa Davao. Where it was discovered that 54 out of 1,501 suspicious birth certificates issued between 2016 and 2023 belong to individuals with foreign parents. This document showed identical penmanship and impossibly claimed that the same midwife attended births in various villages on the same day. Kaya nga, talagang scam talaga to. Organized
crime group ang tawag dito. Ang kasangkot dito, mga banyaga at mga kapwa nating Pilipino. Kasi hindi na makakapag-operate yung mga foreign organized crime na yan kung wala rin namang local organized crime na kasakapat eh. Di ba? Lalo na sa gobyerno. Ito pa sabi ni Cayetano, the cancellation of this fraudulent document sends a clear message. Philippine citizenship is not for sale. And then, therefore, if that is the word you wanna put out there, put an action on it. Ipatupad ang batas, panagutin ang mga kapwa Pilipino, whatever their status in life, whether there are powerful politicians, powerful political dynasty, mayayaman o mahirap, pagsangkot sila sa krimen na ganito, no? Ipatupad nyo ang batas. Wala yung batas doon lang sa laylayan. Hindi. Hindi kayang i-enforce ang batas pag ang sangkot na ay isang political dynasty. Isang powerful politician. Tulad ng congressman, senador, gobernador, mayor. O even mas mataas pa. Diba? While we welcome this step, we need a proactive and sustained cooperation between the PSA, Bureau of Immigration, DFA, and local government units, especially their local civil registries to prevent similar schemes in the future. Oo, maganda eh. But, all of these agencies that sinabi niya, yung Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs, and the local government units, kung meron dyan mga korap, kasapakat ng mga kartel, ng mga kriminal, what can you do? I-uproot ninyo yung mga kartel dyan. Tanggalin ninyo, parusahan. Di po ba? Pero hanggat hindi na a-uproot yung main problem na organized crime sa loob ng mga ahensyang ito at hindi mapatupad ng tama, no? At may political will ang magpapatupad ng batas na yan, the problem will not go away. It will still be the same. Ganun po yan. Kaya yung Philippine citizen is not for sale. It is just a statement until a very strong action will be done. Diba? Tama, mali. Kaya nga nasasabing hipokrita si Pia Cayetano kasi siya po ang author niyan eh. Yang sa Pogo, ayan. Pero at least siya nagising sa katotohanan. At the same time, re-electionist siya. Di po ba kinakailangan niyang gumawa ng matunog na issue para siya po ay maisulat sa balota? Ayun. Siguro sa tingin-tingin niya, nagkamali ako. Kasi pro Duterte yan eh. Di po ba? Ayan. Ano pong inyong masasabi? Sa akin, hanggat walang political will, hindi ma-implement ng tama ang mga batas tungkol dito at hindi ma-uproot yung cartel o organized crime sa mga ahensyang binanggit niya tulad ng PSA, Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs, and the LGUs, the problem will remain the same. Kasi sa ngalan ng pera, kayang-kayang ibenta ng Pilipino ang kasarinlan. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.